Kabanata 3921. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop ang nag-ipon ng kanyang tapang at umungol kay Dustin. "Brat, anong kalokohan ang ginawa mo? Sabi ko lumuhad ka diba?" Mahina lang nasabi ni Dustin habang nakatingin sa kalaban. Walang ekspresyon ang mukha. Puff! Nang walang anumang babala. Ang tunay na premium grade na banal na Diyos na nagsasalita ay nanginginig ng husto at bumulwak ang dugo mula sa lahat ng panig. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang malakas na katawan at bumagsak sa lupa na may isang pop na ay halos hindi marinig. Huli na nang malaman niyang nagkaroon siya ng malubhang pinsala. Minsan pa, ang eksenang ito ay nagulat sa lahat. Masyadong kakaiba ang nangyari para matuno. Naramdaman ng lahat ng nilalang na parang nahulog sila sa isang sinaunang butas ng yelo habang ang lamig ay dumaloy sa kanilang mga gulugod. Napakatindi ng pagkabigla kaya't saglit na tumigil sa kanilang pag-iisip. Baka sa bawat mukha ang takot. Habang nakatingin silang lahat kay Dustin ng may labis na takot. Hindi lang ang mga tao ng 5 super forces. Medyo natakot ang mga tao ng kalyadong hukbo. Ang kakaibang bagong fighting power na ipinakita ni Dustin ay ganap na lumampas sa kanilang imahinasyon. Sa kanilang opinyon, gaano man siya kalakas, may hangganan. Paano niya maaaring taglayin ang gayong walang limitasyong kapangyarihan? At paano niya ito nakuha? Malinaw na nakikita ng lahat na si Dustin ay hindi nakagawa ng kahit isang pisikal na galaw. Nakatayo lang siya, habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ilang salita lang ang sinabi niya at pinaluhod sila. Pagkatapos ng lahat ng banal na Diyos ng 5 super puwersa ay nasugatan at lumuhad ng masunurin. Hindi lang iyon, ngunit lahat din sila ay tila naubos ang buhay habang ang dugo ay bumulwak sa bawat butas ng kanilang buhay. Mga katawan, ito ay puro takot. Paanong ang isang tao ay hindi man lang kumikilos ngunit nakakasakit ng iba at masupol pa? Ito ay may katuturan na walang nakakaintindi. Pagkatapos ng lahat, ang Mind Sword Skill ay isang napakabihirang lihim na kasanayan. Mula noong sinaunang panahon, iilan lamang sa mga magsasaka ang nakakabisado nito. Karamihan sa mga nilalang sa Sea of Chaos ay walang ideya na may kakaibang kapangyarihan na tinatawag na isip. Kapangyarihan at isang kasanayang tinatawag na Mind Sword Skill. Sa sandaling ito, wala sa mga tao mula sa 5 super forces ang nang-ahas na gumawa ng isa pang hakbang. Nakatayo sa kawalan. Tinitigan nila si Dustin na may katakutin sa kanilang mga mata. Ang ganoong takot na bumabalot sa bawat buhay na nilalang mula sa 5 super forces ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. Ang lugar, ang buong kawalan ay naging nakakatakot na tahimik. Well, hindi tayo pwedeng tumayo lang dito at walang gagawin. Magtulungan tayo at sabay tayong atakihin. Maaari naming subukan ang aming makakaya upang patayin siya sa isang galaw. Sa ganitong paraan lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na talunin ang Moldita na ito. Kung hindi, siya ang magiging katapusan nating lahat. Ang lahat ng mga banal na Diyos ng 5 super force ay lihim na nagpapadala ng mga mensahe sa isa't isa at sumang-ayon na ilunsad. Isang coordinate na bigla ang pag-atake. Agree. Magkaisa tayo at sama-samang umatake. Ipatawag ang pinakamahusay na mayroon ka at kumilos ng buong bilis. Tandaan, kailangan natin siyang tamaan ng isang suntok. Nagkasundo ang tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Tapos, biglang sumigaw ang isa sa kanila. Move! Boom! 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 Sa ilang sandali, 12 ng mabangis na pag-atake ang sabay-sabay na inilunsad. Na nagta-target sa posisyon kung saan tumayo si Dustin. Ang hakbang na ito ay hindi inaasahan. At nakuha nito ang lakas ng bawat tunay na premium grade na banal na Diyos. Ito ay talagang napakalakas, gayunpaman. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay napakalakas para sa kanila. At mas malakas kaysa sa sino man. Tunay na premium grade na banal na Diyos na naruroon sa panahong iyon. Sa oras na kumilos ang mga banal na Diyos, napansin na niya ang kanilang mga intensyon. Boom! Hindi siya nag-aksaya ng oras at ginamit ang overlapping loss skill. Kaagad,
5 orihinal na magulong batas na lahat ay nasa major achievement stage ay pinagsama sa isa. At sumugod pasulong upang harangan ang pag-atake. Ang sumisikat na enerhiya ng batas ay kumalat sa lahat at umabot pa sa kalangitan sa itaas nila. Ang enerhiyang lumabas mula sa overlapping low skill ay hamarang sa karamihan ng mga pag-atake laban kay Dustin. Hindi pa ganap na tapos. Inactivate din ni Dustin ang reincarnation token. Pagkatapos ay ini-teleport niya ang kanyang sarili palayo sa puno ng tensyon na eksena. At kalaunan ay nawala sa manipis na hangin. Maging ang alyansa ay nagulat nang makitang wala na siya. Boom! 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 Gumuho ang espasyo kung saan siya nakatayo kanina. Naging madilim na vacuum. Halos sa parehong sandali, muling lumitaw si Dustin sa likod ng mga hukbo ng 5 super force na parang multo. Walang nakaisip na nandoon siya. Ay chop! Malakas niyang utos. Pagkatapos, inihagis niya ang kanyang espada sa isip sa kanyang harapan. Puff! 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 12 ng mga tunay na premium grade na Divine God ang nilaslas ng espada at tumalsik ng dugo. Lahat sila ay malubhang nasugatan bilang isang resulta. Ang ilan ay hindi gaanong pinalad at namatay sa lugar na natalo rin. Maraming dugo. Atake. Sinisigaw ni Dustin ang kanyang utos sa kanyang hukbo. Patayin silang lahat. Nang marinig ang utos, ang kanyang mga alipin at ang mga miyembro ng kalyadong hukbo ay sumugod sa kanilang mga kaaway. Isang siklab ng galit. Tinalo ni Dustin ang tunay na premium grade na mga Divine God at lahat ng ordinaryong Divine God na wala. Kahit pinagpapawisan, walang kaaway na hindi nasaktan. Tulad ng para sa natitirang tunay na paunang banal na mga Diyos at tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Si Dustin. Iniwan sila para harapin ang kanyang mga alipin. Kaya ang resulta ng labanan ay, upang mapagpasyahan sa lalong madaling panahon. Lahat ng miyembro ng kalyadong hukbo, tulad ng galit na mga lobo at tigre, ay sumugod at pinatay ang kanilang mga kaaway. Mula sa 5 super forces. Ngayong may malubhang kapansanan, ang huli ay umiyak at napaungol ng desperadong. Teka nga guys, muntik ko nang makalimutan. Don't kill those divine gods. Hayaan mong ako mismo ang humarap sa kanila. Malakas na utos ni Dustin para marinig ng lahat ng alipin niya. Ang mga banal na Diyos na ito ay masaganang mapagkukunan pa rin na magagamit niya ng husto kaya hindi niya gusto ang mga ito. Pinatay. Balak niyang gawing alipin niya silang lahat. Pagkatapos, agad niyang inactivate ang puppet strings. Sa lalong madaling panahon, libo-libong pulang silk string ang nabaril. Tungo sa walang pag-aalinlangan na ordinaryong banal na mga Diyos. Hindi nagtagal, lahat ng ordinaryong Divine God ng 5 super force ay naging mga alipin ni Dustin. Samantala, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay nakatuon sa malubhang na sugatan na tunay na premium grade na banal. Mga Diyos. Nang malaman niya na ang ilan sa kanila ay nagtatangkang tumakas, agad niyang pinaandar ang kanyang mind sword. Skill at inutusan itong patayin ang sinumang magtangkang tumakas. Sa kakaibang bilis ng pag-atake at nakakatakot na kapangyarihan ng mind sword skill. Walang tunay na premium grade. Nagkaroon ng pagkakataon ng Diyos na Diyos laban kay Dustin. Sinubukan ng ilang tunay na premium grade Divine God na samantalahin ang magulong sitwasyon para mad-ulash. Malayo, hindi napapansin. Sa kasamaang palad, nasugatan sila ng husto, kahit na malapit ng mamatay. Well, tingnan mo kung sino ang buhay pa. Ngayon, hayaan mo akong magsimula sa iyo. Nakangiting sabi ni Dustin, habang nakatingin sa higanteng demonyo matapos na gawing kanya ang lahat ng ordinaryong Diyos. Mga alipin, sa sandaling matapos siyang magsalita, 10,000 pulang puppet string. Tulad ng isang napakalaking pulang bagyo. Mabilis na sumugod sa dagat ng kaluluwa ng higanteng demonyo. Malubhang nasugatan na ang demonyo kaya wala na siyang kakayahang lumaban pa. Hindi mabilang na mga pulang kwerdas ang nanag sa kanyang soul sea at bumabalot sa kanyang espiritual na kaluluwa mula sa lahat. Mga direksyon. Pargaj. Ito ay ang puppet strings. Isang lihim na pamamaraan ng espiritual na lahi. Brat, ang lakas ng loob mo.
Hinding-hindi mo ako gagawing alipin. Natakot at nagalit ang higanteng demonyo. Siya ay umungal ng mabangis. At ang kanyang umaalon na demonyong liwanag ay sumikat. Ligaw mula sa kanyang katawan. Dahil dito, ang nakapalibot na espasyo ay patuloy na nabasag ng nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo. Ang espiritual na kaluluwa ng higanteng demonyo ay nakipaglaban ng mabangis at desperado. Sa loob ng kanyang soul sea, ang walang katapusang mga alon ng demonyong enerhiya ay nagngangalit. Pargaj. Nagpakawala siya ng isang kahabag-habag na sigaw habang hawak niya ang kanyang ulo at nagpabalik-balik sa lupa. Masyadong makapangyarihan ang espiritual na kaluluwa ng isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Mahirap kontrolin ang kanyang espiritual na kaluluwa. Bulong ni Dustin sa sarili habang patuloy na ginagamit ang lihim na kasanayan ng puppet strings at pinakawalan. Mas maraming pulang string para atakehin ang soul sea ng higanteng demonyo. Sa oras na ito, ang madilim na gininto ang globo ng espiritual na kahulugan sa dagat ng kaluluwa ng Dustin ay dahan-daang umiikot. Dumadagandong, at nagpapakawala ng isang napakalaking pressure upang sugpuin ang espiritual na pakiramdam ng demonyo. Si Dustin at ang higanteng demonyo ay nasa isang pagkapatas. Pareho silang nakalock at pinagbawalan. Walang handang sumuko. Ang higanteng demonyong iyon ay hindi gustong maging alipin ng iba. Iyon ay tiyak. Ito ay magiging isang malamig na araw sa impyerno bago siya pumayag na maging alipin ni Dustin. Kaya naman, sinubukan ng demonyo ang kanyang makakaya upang tanggihan ang anumang panghihimasok sa ang sistema. Ito ay isang ganap na naiibang kwento kay Dustin na higit na sabik na gawin siyang alipin. Sa mabilis na paglipas ng panahon, humihina at humihina ang aura ng higanteng demonyo. Malubhang nasugatan na siya kanina. Sa unang pag-aaway nila ni Dustin. Ngayon, siya ay kumukonsumo ng higit at higit na enerhiya. Sinusubukang harapin ang mga puppet string ni Dustin. Unti-unti at tulad ng inaasahan. Ang kanyang lakas ay nagsimulang bumaba at naglalaho. Nasa bingit pa nga siya ng kamatayan. Nahihirapan ka pa ba? Ipakita mo sa akin kung gaano kakatagal kakayanin. Ipagpatuloy ko lang ang paggawa nito at ubusin mo lahat ng lakas mo. Lalong lumakas ang kagustuhan ni Dustin na manalo. Hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Itinaas ng higanteng demonyo ang kanyang ulo. Sumigaw. At bumagsak. Walang malay. Sa lupa. Ay, hindi. Baka napilit ako ng malakas. Umiling si Dustin at bumantong hininga. Muling bumantong hininga. Pinakawalan niya ang kanyang mga marka para suriin ang kalagayan ng kanyang kalaban. Tapos, may natuklasan siya. Sa loob ng soul sea ng demonyo. Ang mga pulang string na pinakawalan niya ay umiikot papunta. Ang sarili na kaluluwa ng demonyo. Binabalot ito. Pagkatapos, ang mga pulang string ay lumiit at sumanib sa kanyang mga pangalan na kaluluwa. Sa wakas ay nakontrol na ni Dustin ang demonyo gamit ang puppet strings. Gumana ito. Napasigaw si Dustin sa sobrang tuwa. Gayunpaman, mabilis niyang napansin na ang higanteng demonyo ay namamatay. Hindi kita hahayaang mamatay. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Kumuha si Dustin ng isang malaking bilang ng mga mahalagang likas na yaman at mataas na grado. Mga pildores na mabuti para sa paglilipat na kaluluwa at inilagay ang mga ito sa soul sea ng walang malay na demonyo. Dinurog niya ang mga ito at pinilit na pumasok sa mga kaluluwa ng higanteng demonyo para magawa ng demonyo. Sumipsip sa kanila, matapos makuha ng kanyang kaluluwa ang enerhiya ng kaluluwa. Sa wakas ay nagising ang demonyo. Ngunit siya ay napakahina. Greetings, Master. Mapagpakumbabang sabi ng higanteng demonyo kay Dustin. Sinubukan niyang bumangon at yumuko kay Dustin. Ngunit nabigo siya. Hindi mo kailangang gawin iyon. Kinawayan ni Dustin ang kanyang kamay in good mood. Mahilig na siya sa demonyong higanteng ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang tunay na premium grade na banal na alipin ng Diyos. Ibig sabihin nito, may kakayahan si Dustin na gawing mga alipin ang anumang tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Okay, ngayon na ang turn mo. Lumingon si Dustin upang tumingin sa isa pang tunay na premium grade na banal na Diyos sa malapit.
Ang isang ito ay isang master ng lahi ng hayop. Ah, umalis ka na, brat. Layuan mo ako. Sumigaw ang master ng lahi ng hayop, na nag-transform sa isang asul na liwanag sa pagtatangkang makatakas. Mabilis na na-activate ni Dustin ang Mind Sword skill para atakihin siya. Ang Panginoon ng lahi ng hayop ay sumigaw at nahulog mula sa kawalan. Siya ay nasugatan kaya siya hindi makatayo. Sa isang hakbang, lumapit sa kanya si Dustin. Walang pag-aaksaya ng oras. Isinagawa ni Dustin ang puppet strings. Lumitaw ang mga pulang string at sunod-sunod na sumugod sa soul scene ng nasugatan na master. Kaagad, ang Panginoon mula sa lahi ng hayop ay sumigaw at nagpumiglas, na nagpaikot-ikot sa lupa. Bilang resulta, ang natitirang tunay na premium grade na mga banal na Diyos ay naging mga sinag ng liwanag at sinubukan din. Tumakas, hindi ito nakaligtas kay Dustin. Pinakawalan niya ang Mind Sword skill para atakihin sila. Sinaktan sila hanggang sa kanila ay malapit sa kamatayan. Matapos matagumpay na kontrolin ang higanteng demonyo at gawin siyang alipin. Alam ni Dustin, isang bagay. Kailangan niya munang maubos ang kanilang espiritual na enerhiya ng kaluluwa kung gusto niyang ibalik ang tunay na premium grado ng mga banal na Diyos sa kanyang mga alipin. Sa makatuwid, hindi nagpakita ng anumang awa si Dustin nang salakayin niya ang mga tunay na premium grade na mga Diyos na ito. Sinaktan niya sila ng husto ngunit hinayaan silang mabuhay. Nang malapit nang mamatay ang master ng beast race, ipinakita ni Dustin ang puppet strings. Kontrolin ang kanyang espiritual na kaluluwa. Pagkatapos ay nagtagumpay siyang gawing alipin siya. Pagkatapos, ganoon din ang ginawa ni Dustin sa iba pang tunay na premium grade na mga Diyos. Hindi nagtagal ay ginawa niya ang lahat. Sila ang kanyang mga alipin. Bagamat natutuwa siyang magkaroon ng napakaraming makapangyarihang lalaki, may isang bagay na bumabagabag kanya. Sa bawat oras na masupol niya ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos, kailangan niyang kumuha ng malaki bilang ng mahahalagang likas na yaman at mataas na uri ng mga table tasks upang matulungan silang gumaling mula sa kanilang mga sugat. Pakiramdam nito ay isang pag-aaksaya ng mahahalagang mapagkukunan. Ang mas malala pa, humigit kumulang 6 na tunay na premium grade na mga Diyos ang nagtangkang tumakas ng higit sa isang beses. Para hindi sila makaalis, kinailangang gamitin ni Dustin ang Mind Sword skill sa kanila ng ilang beses. Sa huli, namatay sila dahil sa mga pinsalang napakalubha. Ang conversion ng lahat ng tunay na premium grade Divine God sa kanyang mga alipin. Hudyat ng pagtatapos ng labanan. Ang alyansa ay nakakuha ng tagumpay. Ang natitirang tunay na preliminary grade Divine Gods at ang tunay na medium grade na Divine Gods mula sa ang 5 super forces ay kinuha ng buhay. Si Dustin ay mayroong mahigit 700 tunay na banal na mga alipin ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga ito sa kanyang pagtatapon, ito ay madaling gawain upang tapusin ang mga tunay na banal na Diyos mula sa 5 super puwersa. Gayun din, gamit ang kanyang malakas na espiritual na kahulugan, nagawang bantayan ni Dustin ang kanyang mga tao, at swoop in kung sila ay nasa problema. Magagawa pa niya ito nang hindi ginagamit ang Mind Sword skill. Matatalo ni Dustin ang sinumang tunay na banal na Diyos, gamit ang overlapping law skill. Sa makatuwid, sa labanang ito, walang maraming sanhi sa panig ni Dustin. Master, ano ang dapat nating gawin sa kanila? Tanong sa kanya ng isa sa mga tunay na banal na Diyos na alipin ni Dustin. Mayroon pa ring mga tunay na banal na Diyos na dapat alipinin. Gayunpaman, bago pa man masabi ni Dustin ang anumang bagay, isang malaking pakiramdam ng pagkapagod na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Na-overwhelm siya. Pagod na pagod ako. Kumunat ang noo ni Dustin. Siguro na sobrahan ko ito sa Mind Sword skill. Kung gagamitin ko ito ng maraming beses sa maikling panahon, sobra na para sa aking espiritual na kaluluwa ang magtiis. Bukod pa rito, gumamit ako ng maraming espiritual na enerhiya ng kaluluwa na nagpapagana sa puppet strings para kontrolin ang mga tunay na iyon. Premium grade na mga banal na Diyos. Hindi ko yata kakayanin. Gamitin ang Mind Sword skill ng walang limitasyon. Kung hindi, mapapagod ako at maaaring mapanganib iyon.
Kung haharapin ko ngayon ang isang malagoverning na Diyos, kikitil niya ang buhay ko sa isang welga. Napaisip si Dustin sa sarili. Mas alam niya ang tungkol sa mind sword skill pagkatapos niyang gamitin ito laban sa mga kaaway. I-lock mo muna sila. Haharapin ko sila mamaya. Utos ni Dustin habang nakatingin sa isa niyang alipin. Pagkatapos ay kumuha siya ng airship. Sumakay dito, at pumasok sa isang lihim na cultivation room. Agad siyang umupo ng naka-cross-legged para makapagpahinga. Ang kanyang mga alipin at ang mga tao ng alyansa ay pumasok din sa airship. Bahagyang umiling ito at sumugod sa isang spatial teleportation channel. Nawala, sa loob ng lihim na silid ng airship. Kumain si Dustin ng maraming mahahalagang likas na yaman at mga table tasks na mabuti para sa kanyang nilikha na kaluluwa. Pagkaraan ng isang araw, ganap na siyang gumaling. Dalhin ang lahat ng mga bilanggo dito. Sinabi ni Dustin sa isa sa kanyang tunay na banal na mga alipin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga katangian na kahulugan. Naghintay siya ng ilang sandali at pagkatapos ay napuno ang silid ng mga tunay na banal na Diyos ng 5 super. Puwersa. Ang mga bihag na ito ay hindi makakatakas dahil ang kanilang mga enerhiya ay natatakpan sa pamamagitan ng mahiwagang kayamanan o lihim. Kasanayan. Sa pakiramdam na muling napuno, ginamit ni Dustin ang puppet strings at kinuha silang lahat bilang mga alipin. Sa nakalipas na 2 araw, nakakuha siya ng napakaraming daan-daang mga tunay na banal na Diyos. Kabilang ang higit pa, 20 tunay na premium grade divine gods, at maraming ordinaryong divine god. Siya ay lubos na nasiyahan sa mga resulta. Ngayon mayroon akong tunay na premium grade na mga banal na Diyos sa ilalim ng aking mga utos. Napakahusay. Tumingin si Dustin sa kanyang tunay na premium grade na mga Diyos na may malaking ngiti. Lipat na tayo. Utos ni Dustin. Sa sumunod na mga araw, kinuha ni Dustin ang kanyang mga alipin at mga miyembro ng alyansa at patuloy na naghahanap. Ang kanilang mga tao sa dagat ng Chaos. Sadyang inilabas din nila ang balita tungkol sa kanilang kinaroroonan at hinatak ang mga grupo ng mga tao mula sa 5 super forces sa kanila. Dahil walang semi-governing gods o governing gods na ipinadala mula sa 5 super forces. Dustin at ang kanyang mga tao ay pinatay ang kanilang mga kalaban ng walang kahirap-hirap na walang pawis. Mahigit 10 araw na ang lumipas. Binilang ni Dustin ang kanyang mga inani. Napagpasyahan niya na mayroon siyang mahigit 100 alipin na tunay na premium grade na mga banal na Diyos. At humigit kumulang 2,000 alipin na mga tunay na preliminary grade na banal na mga Diyos at tunay na medium. Baitang mga banal na Diyos. Higit pa sa lahat ng iyon. Mayroon siyang humigit kumulang 10,000 ordinaryong banal na alipin ng Diyos. Nakuha niya ang bawat isa mula sa mga hukbo ng 5 puwersa. Sa Sea of Chaos, ang 5 super force lang ang may napakaraming divine god. Wow! Siguradong malapit na akong tumugma sa 5 super force sa bilang ng mga divine god. Gayunpaman, mayroon silang mga namamahala na Diyos. At ako ay wala. Napaisip si Dustin habang sinusulyapan ang kanyang mga divine god slaves. Iyon ang susunod niyang layunin. Gusto niyang magkaroon ng pinakamalaki, pinakamakapangyarihang hukbo sa Sea of Chaos. At mayroon na siyang mahigit 12,000 banal na alipin ng Diyos. Lahat ay ganap sa ilalim ng kanyang utos. Maaaring sirain ng Dustin ang karamihan sa mga komunidad sa universo, lahi, at puwersa sa Sea of Chaos na walang gulo. Sir, mayroong isang hukbo mula sa Novel Court doon. Ang commander nito ay isang banal na anak. Isang scout ang nagsumbong kay Dustin. Oh, isang banal na anak. Ulit ni Dustin, na may interes na tumingin sa direksyon. Ang isang banal na anak ay may mataas na katayuan sa Novel Court. Sa kabuuan, mayroon lamang 3 banal na anak. Sila ay pinalaki upang maging susunod na mga pinuno ng Novel Court. Gayunpaman, isa lamang ang pipiliin. Gusto ko silang puntahan, sabi ni Dustin. Pinakawalan niya ang kanyang hitsura upang suriin ang iba pa nilang antas ng kasanayan. Sa di kalayuan, nakita niya sila. Ang hukbo ay malaki at nakatayo sa isang tuwid na linya habang ang kanilang mga bandila ay kumikislap sa hangin. Binubuo ito ng mga sanay na sundalo.
At bawat isa sa kanila ay may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Mga talunan kayo. Napakaraming araw na kayong naghahanap. Ngunit hindi mo pa rin mahanap ang mga nakaligtas sa alyansa. Ikaw ay walang silbi. Bibigyan pa kita ng 2 araw. Kung hindi mo sila dinala sa akin, mapaparusahan ka. Utos ng banal na anak, na itinuro ang isang galit. Nanginginig na daliri sa kanila. Huwag po kayong magagalit, sir. Aalis na kami agad. Sila ay yumuko at nagmamadaling umalis. Sa takot na hindi siya mapasaya. Oras na. Ako ang namamahala sa misyong ito. Dapat kong lipulin ang lahat ng nakaligtas sa alyansa. Sayang naman at patay na si Dustin. Kung hindi, ako na mismo ang nagtapos sa kanya. Sabi ng banal na anak sa isang dominanteng paraan. Half siya tumingin sa kanyang mga tao habang siya ay tumatakbo sa harap ng mga ito. Napunta siya sa misyon na ito para mapabilib ang pinuno ng Novel Court. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng higit pa, ng isang pagkakataong manalo sa iba pang mga banal na anak. Sa 3 banal na anak, namumukod-tangi na siya sa kanyang lakas at koneksyon. Hindi niya hahayaang may humadlang sa kanyang paraan ng pagkapanalo. Nang marinig niya na ang mga nakaligtas sa alyansa ay lumitaw sa dagat ng chaos. Siya, nagboluntaryong tugisin sila kasama ng isang hukbo. Gayunpaman, hindi pa siya nagko-cross ng landas sa kanyang mga target. Hindi niya alam na malapit na pala sila sa pagsasalita niya. Magpadala ng mas maraming lalaki upang hanapin ang mga nakaligtas sa alyansa. Kahit na ano, kailangan nating mahanap sila. Inutusan ng banal na anak ang mga Panginoon sa paligid niya. Opo, Ginoo. Sunod-sunod na sagot ng mga masters habang tumatango sila ng ulo. May isa pa, makinig kayong mabuti. Lahat, pagkatapos nating lipulin ang lahat ng nakaligtas sa alyansa, pupunta tayo sa 3,000 malaki at maliliit na universo para patagin ang pamayanang iyon sa universo. Gusto kong makita ng iba kung ano ang magagawa natin. Dagdag pa ng banal na anak na may polihis ng ngiti. Ngunit narinig ko na mayroong napakatatag na hanay sa 3,000 malaki at maliliit na universo. At ito ay, mahirap masira. Mayroon din silang kaugnayan sa Fallen Divine Valley. Sa tingin ko dapat kang bumalik at pag-usapan muna ito sa aming pinuno. Nahihiyang mungkahi ng isang master. Nagulat ang mga masters ng Novel Court nang marinig nila ang kanyang plano. Noong huling pagkakataon ay nagsanib ang 5 super forces at nagpadala ng tropa para salakayin ang 3,000 malaki at maliit na universo. Lahat sila ay nabigo. Kahit na sa kanilang semi-governing gods ay hindi nila sila kayang talunin. Pinatunayan nito kung gaano kahirap hawakan ang mga nilalang ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ngunit ang banal na anak ay ignorante. Wala sa mga masters ng Novel Court ang sumang-ayon sa kanya. Ano? Napakawalang kwenta mo. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay walang iba kundi isang malayong universo. Pamayanan. Gaano kalakas ang array na iyon? Ang iba ay pinalaki ang kapangyarihan nito. Ang isang hanay lamang ay hindi tayo mapipigilan. At ang Fallen Divine Valley. Ano ngayon? Sa tingin mo ba hindi kayang makipagkompetensya ang ating puwersa sa Fallen Divine Valley? Bukod pa rito, ang mga nilalang ng Fallen Divine Valley ay hindi magsasapanganib na gumawa ng isang kaaway sa amin para sa isang remote. Bastos na komunidad ng universo. Nakapagdesisyon na ako, hindi ito bukas para sa talakayan. Naiinip na sabi ng Divine Son habang sinenyasan ang mga masters na tumahimik. May problema tayo. Napabuntong hininga ang mga masters mula sa Novel Court. Alam nilang lahat na ang banal na anak ay mapagmataas at matigas ang ulo. Kapag nakapagdesisyon na siya, gagawin ito sa kabila ng payo ng iba. Sa di kalayuan ay narinig na ni Dustin ang pag-uusap nilang dalawa. Ngumisi siya, idiot siya, ngunit siya pa rin ang banal na anak. Siya ay tumatanggap ng maraming paggalang at prestihiyo sa Novel Court. Kung gagawin ko siyang alipin, ano ang gagawin ng pinuno ng Novel Court? Bulong ni Dustin sa sarili habang humahakbang patungo sa hukbo ng Novel Court. Nang mapansin ito, sumunod sa kanya ang kanyang mga alipin at ang mga miyembro ng alyansa. Gayunpaman, masyadong mabilis si Dustin. Sa isang iglap,
Malayo na siya sa kanyang mga tao. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka qualified na harapin ang 3,000 malaki at maliit. San sinukob? Mataray na sabi ni Dustin habang tinatahak ang daan papunta sa Divine Son. Nang matapos siyang magsalita, lumitaw si Dustin sa line vision ng hukbo mula sa novel. Korte. Natahimik ang lahat at naguguluhang nakatingin kay Dustin. Sino ang lalaking ito? Pumapasok lang siya dito at iniinsulto ang Divine Son. Siya ba ay isang tanga? Naisip ng lahat. Pinagmamasdan siya habang nakangisi. Sa buong Sea of Chaos, walang gaanong kabataan ang nangahas na kutsain ang banal na anak ng Novel Court sa mismong harapan niya. Sa kabilang banda, masyadong malakas ang pakiramdam ni Dustin. Sa daan, natatakpan niya ng maayos ang kanyang hininga. Pinipigilan ang pakiramdam. At aura, sa makatuwid, hindi nila nakitang dumarating hanggat hindi niya gusto. Ang banal na anak ay walang pag-aalinlangan. Habang nakatayo siya sa isang karwahe na ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Kapag siya, narinig at nakita si Dustin. Naningkit ang mga mata. Kinuha niya ang hukbo ng Novel Court upang mailigtas ang takot at panghihimasok. At ngayon ay isang maliit na twerp ay sinusubukang tumayo sa kanya. Huminto si Dustin sa harap ng hukbo. Umiling. At walang pakialam na sinabi. Hindi ako makapaniwala na ang si Divine Son of the Novel Court ay tanga. Nakaka-disappoint talaga. Sa tono niya, parang pinapagalitan siya ng bata. How dare you? Biglang namula ang mukha ng Divine Son at nanginginig ang katawan sa galit. Mga sinag ng puti, liwanag na putok ng milya-milya sa langit mula sa kanyang katawan. Niyanig ng pressure ang lahat, na nagiging sanhi ng pagbuhos ng kulog, kidlat, at ulan sa kanila. Ang banal na anak ay hindi mahina sa lakas. Siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Dito, bilang banal na anak ng Novel Court, nagawa niyang linangin gamit ang higit na bukod sa kalidad. Simula sa Novel Court, kaya lang, mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong tunay na premium grade na banal na Diyos. Sa sobrang galit, muntik na niyang ibagsak ang espasyo sa paligid niya. Tumahimik ka. Galit na sigaw ng dalawang matandang nakasunod na malapit sa likod ng Divine Son. Brat, sino ka ba? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magkomento sa banal na anak ng ating ng hukuman? Matapang ka pero hindi iyon makakapigil sa amin na patayin ka. Hindi lang ikaw, kundi lahat ng kamag-anak mo ay mamamatay. I promise you, walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Sisiguraduhin natin. Sa sobrang galit, ang dalawang matandang lalaki ay sumugod kay Dustin. Sila ay naging tapat sa mga interes ng banal na anak mula pa noong kanyang pagkabata at sila rin ay tunay na premium grade na mga banal na Diyos. Kaya walang makakahadlang sa kanila. Og, nakakainis, mag-away na lang tayo. Sarkastikong komento ni Dustin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ginamit niya ang mind sword skill. Boom! 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 Sumabog ang dalawang matandang lalaki bago pa man sila makalampas sa kalahati ng distansya. Pargaj! Nagsisigaw sila habang ang kanilang mga katawan ay itinapon sa hangin at nahulog daan-daang milyong milya ang layo. Kung si Dustin ay hindi naghangad sa kanilang mga base ng paglilinang at nais na kunin sila bilang mga alipin. Gagawin niya. Pinatay na sila. Anong nangyari? Nagtinginan ang lahat mula sa Novel Court. Hindi nila nakitang kumilos si Dustin. 1/3. Narinig lang nilang may sinabi siya. Paanong natapon at nasugatan ng husto ang dalawang matandang lalaki? Napaka-weird. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang matandang iyon ay parehong tunay na premium grade divine gods. Dapat ay pinatay na nila siya. Paano sila magiging mga nasugatan? Ikaw, anong ginawa mo? Damn you! Anong kalokohan ang ginawa mo? Sabihin mo sa akin. Kung hindi kita bibitawan. Sigaw ng Divine Son kay Dustin matapos itong makarecover sa pagkabigla maya-maya. Nawalan na siya ng gana. At the same time, natakot siya deep inside. Siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos tulad ng dalawang matandang lalaki. Kaya paano kung siya ay tamaan ng parehong atake?
Anong sinabi mo? Masyadong maingay. Talo ka lang. Dapat pumili ang Novel Court ng mas malakas na magtanggol sa kanila. Sigaw ni Dustin bilang sagot. Haha, masyado kang mayabang para angkinan ang mga salitang iyon. I will kill you and then we'll see kung sino ang malakas at sino ang hindi. Mga gwardya, hulihin ang batang ito. Malinaw na ang banal na anak ay labis na natakot kaya siya ay gumagawa ng padalos-dalos na mga desisyon. Maaaring ito ay isang kalamangan para kay Dustin. Ano pa ang hinihintay nyo? Inutusan tayo ng banal na anak na ibagsak ang baliw na ito. Tara na, sabi ng mga masters ng Novel Court nang walang gumalaw. Anak, sumuko ka na. Nagkamali ka. Ngayon ay kukunin ka namin para dito. Kaagad, higit sa 100 banal na Diyos ang nakapalibot kay Dustin. Sa kanila, mayroong 4 na tunay na banal na Diyos. Isa-isa, lahat sila ay naglabas ng lumiligid na banal na enerhiya. Inilabas ang kanilang mga mahiwagang sandata. At inihanda ang mga ito. Pinakamahusay na mga kasanayan sa pag-atake. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata. Bastos ka, sigaw ni Dustin habang ina-activate niya ang overlapping loss skill. Pagkatapos, marahan niyang pinitik ang kanyang pulso. Ang resulta, ang 5 orihinal na magulong batas ay pinagsama at sweep forward. Bang! 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 Agad na napaatras ang lahat. Lumapag sila, nagluwa ng dugo, at masyadong nasugatan para lumaban. Karagdagang, nanlaki ang mga mata ng Divine Son. Go! Gusto kong pumunta ang lahat ng tunay na Divine God at hulihin ang baliw na iyon. Utos niya na nanginginig sa galit at takot. How dare you, brat! Huwag kang masyadong mayabang. Surrender na. Kaagad. 12 ng higit pang mga tunay na banal na Diyos ang dumating sa Dustin mula sa lahat ng panig. Ilang sandali, umungal ang Divine Power at ang Divine Light ay tumama sa kalangitan. Ang mga agos ng banal na enerhiya ay sumugod kay Dustin. Nahandang pawiin siya. Bilang tugon dito, inactivate ni Dustin ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip at ginamit ang Mind Sword skill sa kanyang mga kamay. Sa likod niya ng mahinahon. Bang! 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 Ganon din ulit ang nangyari at si Dustin na lang ang natitira. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tunay na preliminary grade na Divine God at medium grade na Divine God. Paano? Sapat ba silang malakas para labanan ang Mind Sword skill ni Dustin? Iniwan niya silang lahat sa bingit ng kamatayan. Divine Son, mag-ingat ka, mas malakas siya kaysa sa inaakala natin. Babala ng isa sa mga master. Ikaw, ang banal na anak ay tila hindi mailabas ang mga salita. Sa wakas ay napagtanto niya na ang binata sa kanyang harapan ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili. Putol ni Dustin habang dahan-daang naglakad papunta sa Divine Son. Samantala, ang lahat ng mga nilalang ng Novel Court ay nakatitig sa kanya ng may takot. Nakita na nila kung ano ang kaya niya at gusto nilang iwasang harapin siya. Pumalakpak, pumalakpak, bawat hakbang ay umaalog sa lupa sa kanyang paanan. Walang sapat na lakas ng loob na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Gustuhin man nila, pinigilan ng aura ni Dustin ang buong hukbo. Habang nakatingin ang banal na anak kay Dustin. Ang kanyang puso ay napuno ng takot. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para magtanong. Bata, sino ka ba? Bakit mo kami kinasusuklaman? Wala kaming ginawa sa'yo. Nang matapos siyang magsalita ay namuti ang mukha niya. Sa likod niya, dumating sa wakas ang mga alipin ni Dustin. Napawang mga banal na Diyos. At ang kanyang hukbong-hukbo. Ayusin ang hanay at palibutan silang lahat. Isa sa mga alipin ni Dustin. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos ang nag-utos. Agad silang nagpapay, at pinalibutan ang hukbo ng Novel Court. Tingnan mo sir, napapaligiran kami. Ito ay ang kalyadong hukbo. Oo, ito ang kalyadong hukbo. Kinikilala ko ang kanilang mga watawat. Lumapit sila sa atin. Ang mga masters ng Novel Court sa tabi ng banal na anak lahat ay sumigaw at itinuro. Na nagtulak sa isa't isa. Binalot ng takot ang kanilang mga katawan. Ano? Sila ang mga miyembro ng Allied Army. Ulit ng banal na anak habang nagulat siya. Agad siyang natauhan.
Nakakuyom ang mga kamao at panga. Ikaw, miyembro ka rin ba ng Allied Army? Oo ako. Narinig kong sinabi mong gusto mong patayin ang mga natitirang miyembro ng kalyadong hukbo. Kaya dinala ko sila dito. Tingnan natin kung may kakayahan kang gawin iyon. Mayabang na sagot ni Dustin. Teka, kung galing ka sa Allied Army. Hindi. Walang kwenta yan. Ang pinakamalakas na miyembro ay ang kanilang pinuno. Si Dustin. Pero patay na siya. Walang ibang kapangyarihan gaya niya. Sino ka? Galit na tanong ng Divine Son. Hindi na siya nag-abalang itago pa ang kanyang takot. Itong lalaking nasa harapan niya ay halatang mas malakas at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon sa pakikipaglaban sa kanya. Bukod pa rito, ang kabuuang lakas ng kalyadong hukbo ay mas malakas kaysa sa kanyang hukbo ng korte. Sa mga alipin ni Dustin, mayroong higit sa 100 premium grade na banal na Diyos. Malapit sa 2,000 tunay na banal na Diyos. At humigit kumulang 10,000 ordinaryong banal na Diyos. Dagdag pa, naroon ang kalyadong hukbo. Kapag pinagsama-sama, ang kabuuang lakas ng puwersang ito ay nakakatakot. Ang hukbo ng banal na anak ay napakahina kung ihahambing ang ginawa nito. Nanginginig siya sa tuhod. Nagguguluhang nakatingin pa rin siya kay Dustin. Ano? Paano ito nangyari? Paano magiging napakalakas ng mga natitirang miyembro ng kalyadong hukbo? Tingnan mo sila. Mayroong higit sa 2,000 tunay na banal na mga Diyos. Nakakabaliw ito. Kahit sa novel natin, Korte, wala pang 2,000 tunay na banal na Diyos sa kabuuan. Bulalas ng banal na anak, na lumingon sa sarili niyang hukbo. At may isang malakas na lalaki na nangunguna sa kanila. Kung alam ko lang ito ng mas maaga. Hindi sana ako nagboluntaryo na kunin ang hukbong ito para salakayin ang natitira. Mga miyembro ng kalyadong hukbo. Gulong-gulo ang isip niya habang nag-iisip ng paraan para makaalis sa sitwasyon. Kinilabutan siya ng binata, ngunit mas puno siya ng panghihinayang kaysa ano pa mang bagay. Namuhay siya ng maayos hanggang ngayon. Ang kanyang lolo ay isang napakahalagang elder sa Novel Court. Ipinakita niya ang kanyang kamangha-manghang talento mula noong siya ay bata pa. Sa makatuwid, siya ay pinuri at sinira sa buong buhay niya. Nang maglaon, inirekomenda pa nila siya na maging banal na anak. Buong buhay niya, inilagay siya sa pedestal at sinamba. Ito ang dahilan kung bakit siya naging mayabang at ignorante sa mga nakapaligid sa kanya. Siya ay palaging nakuha ang kanyang paraan. Gayunpaman, siya ay tulad ng isang marupok na bulaklak na lumaki sa isang greenhouse kung saan siya ay hindi kailanman nakatagpo ng anumang bagyo mula sa labas. Ngayon, sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang kapareha. Dahil dito, nalilito siya kung paano ito haharapin. Banal na anak, malalakas ang ating mga kaaway. At hindi natin sila matatalo. Bilisan mo at humanap ng paraan para maka-address. Ang mga masters ng Novel Court na nakapalibot sa Divine Son ay gumawa ng panukala sa pamamagitan ng kanilang telepatiko. Link. Mas halata sa mga mukha nila ang takot. None of it matters. Hindi ako natatakot sa iyo. Ako ang banal na anak ng Novel Court. Hindi ako dapat masaktan o pinagbantaan. Mas mabuting umalis ka na. Aalisin ko ang sama ng loob sa pagitan natin. Hinihingi ng banal na anak. Ngunit ang kanyang tono ay hindi kasing agresibo gaya ng dati. Huwag mong sabihin ganito kakawalan Gia. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa titulo mo? Gumanti naman si Dustin na umiling. Akala niya ay tulala ang lalaking ito. At hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ng Novel Court. Pinili ang isang mahina at hanggal na tao bilang kanilang banal na anak. Tila ganoon din ang naramdaman ng mga masters ng Novel Court sa banal na anak gaya ng kanilang mga kilay. Nakakunot ang noo. Nadama nila na hindi niya natupad ang lahat ng hype at papuri na ibinigay nila sa kanya sa buong buhay niya. Ano pa bang gusto mo? Aatakehin mo ba ako? Ako ang banal na anak ng Novel Court. Higit pa rito, ang aking lolo ang pinakamatanda at pinakamatandang pari ng ang Novel Court. Kung maglakas loob kang saktan ako, sa tingin mo ba ay pakakawalan ka ng Novel Court? Sigaw niya sa tuktok ng kanyang mga baga. Gaano katanga at walang muwang. Walang magawang komento ni Dustin habang umiiling.
Sa isip niya, nagbabanta sa iba sa kanya. Katayuan sa halip na ang lakas ay ang pinakakatawa-tawa bagay. Nang hindi na nag-aksaya pa ng mga salita, inactivate ni Dustin ang Mind Sword skill. Urge. Bilang resulta, ang banal na anak ay nagpakawala ng isang masakit na hiyaw at nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang espada ng isip. Ang nabuo ni Dustin ay lumitaw sa kanyang katawan. Galit na gumagalaw. Pinupunit ang kanyang mga panloob na organo sa mga piraso. Protektahan siya. Ang mga masters ng Novel Court ay pumuti lahat at sumugod sa kanya. Sabay nating salakayin ang lalaking ito at patayin. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa batang ito ay maaari tayong makatakas. Isang dosenang tunay na premium grade na mga banal na Diyos ang sumugod at sumugod patungo sa Dustin. Boom! 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 Ang presyo at aura ay umiikot sa hangin. Nagsimulang lumiwanag ang kanilang mga katawan at naglalabas ng walang katapusang liwanag. Kung hindi lang ito nakakamatay, maituturing itong maganda. Sa kawalan, lumitaw ang mga anino ng 10,000 mga anghel na may malinaw na pakpak. Umikot sila, sa himpapawid. Naglalabas ng napakatinding kapangyarihan na sinubukang salakayin si Dustin. Upang maprotektahan ang Divine Son. Nagpapadala ng Novel Court ng maraming tunay na premium grade na banal. Mga Diyos, sila ang kanilang pinakamahusay na manlalaban. Hindi mo sasaktan ang amo ko. Biglang napagtanto ng tunay na premium grade na Divine God na mga alipin ni Dustin kung ano ang nangyayari at tumakbo sa kanyang pagtatanggol. Mahigit sa 100 tunay na premium grade na banal na Diyos ang nakapalibot sa tunay na premium grade. Mga banal na Diyos ng Novel Court at nagsimula silang lumaban ng mabangis. Mabilis na nakuha ng una ang mataas na kamay. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng tunay na premium grade na mga Diyos na pag-aari ni Dustin ay mula sa 5 super forces. Orihinal. Kaya, wala sa kanila ang mahina. Pumalakpak, pumalakpak, sa likod ng kanyang mga kamay. Hakbang-hakbang na naglakad si Dustin papunta sa Divine Son. Ikaw, huwag kang lalapit. Ang banal na anak ay sumigaw. Nasaktan siya ng husto ng Mind Sword skill ni Dustin at ngayon ay tunay na siya. Natatakot para sa kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Mula ngayon, isa ka na rin sa aking mga alipin. Sabi ni Dustin sa flat tone na nakatingin sa kanya. Hindi. Umalis ka na. Kung gagawin mo ito, hindi ka pakakawala ng Novel Court. Hindi siya pinansin ni Dustin at naglakad palapit. Dahilan para mapasigaw ang banal na anak sa takot at humagulgol sa kalimutan. Yumuko si Dustin. At ipinikit ang mga mata sa banal na anak nang walang pakialam. Pumunta ako sa iyo dahil alam kong ikaw ang banal na anak ng Novel Court. Hindi ako natatakot sa iyo. Pamagat at pagkakakilanlan. Kaya kung may balak kang banta sa akin, iligtas mo ito. Dumura siya. Idiniin ang bawat pantig. Sino? Sino ka ba? Nauutol na sambit ng banal na anak. Natakot sa lalaking walang takot na nasa harapan niya. Ako si Dustin Lin. Gamit ang kanyang kahulugan na kahulugan. Ibinigay ni Dustin ang kanyang sagot. Sa kanyang pagtugon. Libo-libong pulang string ang lumitaw at nilamon ang dagat ng kaluluwa ng Divine Son. Hindi niya napigilan ang lahat. Nagmula ito sa ibang direksyon kaya hindi na siya makatakas. Teka, anong nangyayari? Imposible naman. Patay ka. Hindi ka pwedeng maging os. Bulalas ng banal na anak. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang espada na ginawa mula sa kapangyarihan ng isip ni Dustin. Itinatakda ang kahulugan, at dumiretso sa kanya ang aura ng espada. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Ang banal na anak ay nagtamo ng malubhang pinsala, na nagpapaluwa sa kanya ng mga subo ng dugo mula sa loob. Pinsala, pagkatapos niyang matagumpay na kontrolin ang tunay na premium grade Divine Gods. Alam ni Dustin kung paano magpasakop. Ang mga master gamit ang puppet strings. Ang sikreto ay para ipatawag ang kasanayan kapag malapit sila sa kanilang pagkamatay. Ito ang dahilan kung bakit hindi naawa si Dustin sa kanyang biktima. Gusto niya siya bilang miserable hanggat maaari.
Ang dagat ng kaluluwa ng Divine Son ay nababalot ng maraming pulang string. Dumiretso ito sa kanya. Isip na kaluluwa. Marami na siyang natamong pinsala para lumaban. Ang kanyang nilikha na kaluluwa ay nasa bingit ng pagkalipol nito. Naguguluhan at natatakot. Siya ay nagbigay ng galit na galit. Haha, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao sa Novel Court matapos malaman ang kanilang divine. Anak, naging alipin ko. Amused. Napataas ng kilay si Dustin. Nanatili ang kanyang tingin sa banal na anak. Hindi nababahala sa kanyang estado. Tapos, may nangyaring hindi inaasahan. Sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. How dare you give hand on our Divine Son? Isang solemn na tinig ang umalangaw-ngaw sa dagat ng kaluluwa ng Divine Son. Napuno ng mga gintong ilaw ang kabuuan nito. Nagtransform ang liwanag sa isang lalaking misteryosong nababalot ng mga gintong ilaw. Nakasuot siya ng puting damit. Naglabas siya ng maringal na aura. Ang nilikha na kaluluwa ng banal na anak ay natuwa nang makita ang kumikinang na nilalang na ito. Ito ay tulad ng kanyang tagapagligtas. Lumitaw. Sir, pakiusap ko. Mangyaring patayin ang bastard na ito. Balak niya akong alipinin. Gusto ko siyang patayin. Ilabas mo siya ngayon na. Sumigaw siya. Nadidismaya ako sa iyo. Bilang isang banal na anak. Dapat kang maging mahinahon at comfortable kapag nakatagpo ka. Mga problema. Pero tingnan mo. Ikaw ay isang nakakahiyang kaawa-awang nilalang. Ang nagniningning na nilalang na nakasuot ng puting damit. Nagkomento. Nadismaya siyang tumingin sa espiritual na kaluluwa ng banal na anak. Hindi. Sir, I can explain. Ito ay mas komplikado kaysa sa iyong naisip. Ito ay mas komplikado kaysa sa iyong naisip. Walang puso ang mayabang na ito. Hindi niya sineseryoso ang puwersa namin. Bukod dito, siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Kakaiba ang paraan ng pakikipaglaban niya. Nasugatan niya ang tunay na premium grade. Divine God masama sa isang beat lang. Ginawa niya ito nang hindi man lang gumagawa ng ingay. Galit na galit ang banal na anak. Ipinaliwanag. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaking nakasuot ng puti ay nabalisa siya at natakot. Kung maaari siyang maging susunod na pinuno ay pangunahing nakasalalay sa mga opinyon ng kasalukuyang pinuno sa kanya. Kung ang pinuno ng Novel Court ay labis na nadismaya sa kanya. Alam niyang imposible ito para sa kanya. Upang maging susunod na pinuno. Lalong ikinairita ng pinuno ng korte ng ang galit na kalagayan ng Divine Son. Tama na. Stop making a fool of yourself. Wala ka bang hiya? Shut up. Saway ng leader sa kanya na nakakunot ang noo. Ang banal na anak ay labis na natakot upang magsabi ng kahit ano pa. Seryoso. Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Andito ka na pala. Napangisi si Dustin. May bahid ng sarcasm ang boses niya. Sa kabila nito, naka-full alert siya at handa siyang labanan ang sinuman kung sakaling umatake sila. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay ang espiritual na avatar ng pinuno ng Novel Court. Hindi siya susulitin ang anumang pagkakataon. Malaki ang kahulugan ng Divine Son sa Novel Court. Upang mapanatili silang ligtas, itinanim ng pinuno ang kanyang espiritual na avatar sa soul sea ng bawat banal na anak. Sa ganitong paraan, masisiguro niya ang kanilang kaligtasan kapag nakataya ang kanilang buhay. Ang pinuno ng Novel Court ay isang namamahala na Diyos. Ang kanyang espiritual na avatar ay may lakas ng isang semi-governing na Diyos. Sa teknikal na pagsasalita, ang kanyang espiritual na avatar ay mas malakas kumpara sa anumang ibang semi-governing na Diyos. Ikaw damned asshole. Ang aming pinuno ay nabigo sa akin dahil sa iyong kalupitan. Ha! Ngunit hindi mahalaga. Ikaw ay tiyak na mapapahamak ngayon. Ilalabas ka ng aming pinuno. Nagsisisi ka ba na nasaktan mo ako ngayon? Talo ka. Pinandilatan ng Divine Son si Dustin na may labis na hinanakit sa kanyang mga mata. Kinasusuklaman niya si Dustin. Siya ay natutuwa siyang magkaroon ng pagkakataong panoorin siyang naghihirap. May biglang pumasok sa isip niya. Oh, sir! Halos nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang mahinang ito ay
Bago pa man matapos ang Divine Son sa kanyang pangungusap, sumingit na si Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw niya. Baka sa mga mata ni Dustin ang isang nakamamatay na tingin habang pinapakawalan niya ang isip. Kasanayan sa espada. Napansin ng espiritual na avatar ng pinuno na kumilos na si Dustin. Tumigil ka. Ang espiritual na avatar ay tumakbo patungo sa espiritual na kaluluwa ng banal na anak sa pagtatangkang iligtas siya. Gayunpaman, huli na. Ang espada na nabuo ng kapangyarihan ng isip ni Dustin ay mas mabilis kaysa sa espiritual na avatar ng pinuno. Basag. Ang espada ay biglang lumitaw sa loob ng espiritual na kaluluwa ng banal na anak at hiniwa siya sa kalahati. Pagkatapos, bahagyang yumanig ang espada. Pinutol ang espiritual na kaluluwa. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang banal na anak ay nasawi. Halos patay na siya bago pa man pinakawalan ni Dustin ang kanyang huling suntok. Ang pangalawang Dustin ay ginamit ang kanyang isip. Ang espada na ginawa mula sa kanyang kapangyarihan sa isip. Pagtukoy sa kahulugan at espada. Aura na tumusok sa loob ng banal na anak. Imposibleng maiwasan ito ng banal na anak. Ang anumang pagtatangka na iligtas siya sa puntong iyon ay walang saysay. Walang sino man ang makalapit upang iligtas siya sa tamang panahon kahit ang piliin ng avatar ng pinuno. Ang siyempre na avatar ng pinuno ay nagulat. Nagulat siya sa bilis ng lahat. Naganap nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Ang banal na anak ay namatay na. Arg! Damn it! Damn it! Nilamon siya ng galit habang pinapanood ang pagsusuri na avatar ng pinuno ang pagkamatay ng Divine Son. Nakakatakot talaga ang mga namamahala na Diyos. Kahit na higit pa sa kanyang sarili na avatar ay makapangyarihan kaysa karamihan ng mga Diyos na semi-governing. Nararamdaman pa niya ito kapag ginamit ko ang Mind Sword skill. Napaisip si Dustin habang hinahangaan ang lakas ng pinuno. Dahil pinagkadalubhasaan niya ang Mind Sword skill. Hindi siya kailanman nabigo na wakasan ang kanyang mga kaaway. Kahit iba, hindi mahuhulaan ng mga semi-governing na Diyos ang kanyang mga galaw. Ngunit ito ng tingin na avatar nang napansin sa sandaling ilabas niya ang Mind Sword skill. Brat, sino ka ba? How dare you saktan ang Divine Son ng Novel Court? Malamig na tanong ng spiritual avatar ng pinuno habang nakatitig kay Dustin. Ano ang napakahusay tungkol sa banal na anak ng nanghukuman? Hindi ko siya nakita ng mata sa mata. Kaya inilagay ko siya pababa. Nabalitaan ko na mayroong 3 banal na anak. Kung mag-cross ang landas ko sa kanilang dalawa, tiyak na papatayin ko sila. 2. Walang pakialam na sagot ni Dustin. Isang mapanghamong ngiti ang nakaplaster sa kanyang gwapong mukha. Hindi siya natakot noon. At nanatili pa rin siyang walang takot hanggang ngayon. Kahit na siya ay nagkaroon ng kasiyahan nang makita ang pinuno ng Novel Court noon. Hindi siya nabibigla. Ang lalaking nakasuot ng puting damit sa kanyang harapan ay naglalagay ng avatar lamang ng pinuno. Kahit na ang tingin na avatar ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga semi-governing na mga Diyos. Nadama ni Dustin na maaari niyang ibagsak kung hindi mangyayari ang mga bagay. Malikot. Ang yabang na brat. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makilala ang 2 pang banal na anak. Ipakikilala kita sa iyong gumawa ngayon. Ang lihim na avatar ng pinuno ay nagsabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Puno ng nakamamatay na kalooban. Sa puntong ito, umalis na si Dustin at ang resulta ng avatar ng pinuno ng Novel Court sa Soul Sea of the patay na banal na anak. Nagkaharap sila sa magulong kawalan. Bago pa makakilos si Dustin, ipinikit ng spiritual avatar ng pinuno ang kanyang mga mata. Nakuha niya ang lahat ng lakas na taglay niya mula sa ilalim ng katawan dahil alam niya kung gaano kalakas si Dustin. Maaaring maging ang puting enerhiya ay bumulaga at sumabog mula sa kanyang katawan, na nagpapaputi sa buong kalawakan. Ito ang aming pinuno. Nandito siya. Nakilala ng mga tao ng Novel Court na ang puting ulap ng liwanag sa tapat ng Dustin ang kanilang pinuno. Sumalubong sa kanila ang hiyawan at sumili ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Leader, mag-ingat ka. Master, mag-ingat ka. Ang mga banal na Diyos ng alyansa at ang mga banal na Diyos ng mga alipin ni Dustin ay napansin din ang semi-governing
Anyo ng Diyos. Alam nilang mas advanced siya kay Dustin at wala silang magagawa. Para tumulong, ibinuka ng kanyang bibig na avatar ng pinuno at inilabas ang isang sinag ng puting liwanag. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang liwanag ay bumaril kay Dustin. Inilabas ni Dustin ang Mind Sword skill gamit ang kanyang isip. I know it. He is using the mind power. Naningkit ang mga mata ng spiritual avatar ng leader nang makita ang binabalak ni Dustin. Bagamat ang tingin na avatar ng pinuno ay nagkaroon lamang ng lakas ng isang semi-governing na Diyos. Ang pinuno mismo ay isang namamahala na Diyos. Ang isang namamahala na Diyos ay nagkaroon ng mas maraming karanasan at mas mahusay na antas ng pangunawa, kaalaman, at lihim na kakayahan kaysa sa pangarap ni Dustin. Sa isang ang layer ng puting liwanag ay lumitaw mula sa katawan ng paglilinis na avatar ng pinuno. Ang liwanag ay ginawa mula sa mga batas. Flang. Sa malutong na tunog, ang espadang binitawan ni Dustin ay bumangga sa katawan ng spiritual avatar. Wow! Pinigilan niya. Galing. Napaisip si Dustin. Mula nang mamaster niya ang Mind Sword skill, walang nakayanan ang pag-atake. Dahil muli ko lang itong nilinang mahina pa rin ang aking kapangyarihan sa pag-iisip. Kapag tumaas ang lakas ng aking isip, tataas din ang kapangyarihan ng Mind Sword skill. Naniniwala ako na balang araw kahit isang namumunong Diyos ay hindi makakaligtas sa aking Mind Sword skill. Napakaswerte ko na nalilinaw ang kapangyarihan ng pag-iisip sa ilalim ng patnubay ng aking Panginoon. Patuloy sa pag-iisip si Dustin. Nakangiti. Brat. Wala akong pakialam kung sino ka o kung saang puwersa ka galing. Dahil pinatay mo ang aming banal na anak ay dapat kang mamatay. Sabi ng listahan na avatar ng pinuno. Isang dagat ng puting enerhiya ang sumama na ngayon sa puting liwanag sa paligid niya. Ang maayos niyang katawan ay nababalot ng puting robe na nililipad ng hangin. Tumalon siya at tumakbo papunta kay Dustin. Nalaman ni Dustin na ang isang avatar ng pinuno ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga Diyos na bahagi ng namamahala. Nabasag ang espasyo sa paligid niya habang sinisingil niya si Dustin. Ang napakalaking dami ng puting enerhiya na natipon sa harap ng espiritual na avatar ng pinuno ay nagbagong anyo. Isang puti, napakalaking banal na token na nagdulot ng malaking lugar ng walang laman. Humakbang si Dustin. At binato ng suntok ang spiritual avatar ng pinuno. Mula rito, sumugod ang napakalaking star power, na may halong overlapping lost skill. Ang 5 orihinal na magulong batas ng major achievement stage ay pinagsama at lumabas mula sa Dustin's kamao, dahilan para malaglag ang espasyo sa harap ni Dustin. Ayon kay Flora, ang overlapping lost skill ay maaaring ilapat sa karamihan ng mga lihim na kasanayan at mahika. Kayamanan upang makagawa ng higit na kapangyarihan. Ang overlapping lost skill ay isa sa pinakamahusay na galaw ni Dustin. Pagkatapos ilapat ito sa star skill, ang kanyang strike ay naging mas makapangyarihan upang labanan ang espiritual na avatar. Kinailangan ni Dustin na gamitin ang lahat ng kanyang pinakamahusay na kakayahan. Nagbanggaan ang mga enerhiyang inilabas ng magkabilang panig, na nagdulot ng malaking pagsabog. Dahil sa epekto, ang isang malaking lugar ng espasyo ay naging isang madilim na vacuum zone. Puff! Dumura si Dustin, habang siya ay nakatayo pa rin. Mas maraming enerhiya ng espiritual na avatar ng pinuno ang dumagsa sa kanya, na nag-iwan ng mga butas ng dugo sa kanyang katawan. Ang pinuno ng Novel Court ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Sino ang nakakaalam na ang kanyang espiritual na avatar ay maaaring maging ganito kalakas? Pahayag ni Dustin sa loob-loob. Makalipas ang ilang segundo, naghilom ang lahat ng sugat sa kanyang katawan. At bumalik na siya sa kanyang pinakamataas na estado. Kahit na ang buong katawan niya ay masira sa maliliit na piraso. Maaari niyang buuin muli ang kanyang sarili sa isang oras. Ang chaotic heaven body at ang espesyal na katawan ng heaven metal race na nakuha niya ay malaki ang kinuha. Credit para dyan. Dahil dito, napakahirap siyang patayin. Mas maganda ka sa inaakala ko. Bulalas ng espiritual na avatar ng pinuno.
Halata sa mukha niya ang pagtataka habang nakatitig kay Dustin. Ang pinuno ng Novel Court ay matangkad, malakas, at gwapo. Sa paligid niya, maraming loron ang naroon. Umiikot sa hangin. Ang mga rune na ito ay nabuo ng batas ng ningning. Ang batas ng ningning ay ang pinakamahalagang pamana ng Novel Court. Hindi ka masama sa sarili mo. Pero masyado kang kumpiyansa para isipin na maaalis ako ng iyong espiritual na avatar. Natigilan si Dustin nang makita ang yabang na lumalangoy sa mga mata ng spiritual avatar. Nang hindi nagsasalita, ang momentum ng espiritual na avatar ay tumaas. Lumakas ang puting enerhiya sa paligid niya. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at lumaki ang mga iyon bago umindayog kay Dustin. 10 puting ball ang kristal ang bumaril mula sa kanyang mga daliri. At nakatutok sila kay Dustin. Ang mga bolang kristal ay naglabas ng aura na lumikha ng malalaking buhawi na tumawid sa kawalan. Ang espiritual na avatar ng pinuno ay nagsagawa ng isang lihim na kasanayang pag-aari ng Novel Court. Sinasabing ilang matataas na tao lamang sa Novel Court ang may pribilehiyong linangin ito. Pamamaraan. Hindi inaasahan ni Dustin ang ganoong high-skilled attack kaya mabilis siya. Pinakawala ng mind sword skill gamit ang kanyang isip. Nagtaas ng kilay ang spiritual avatar. Isang layer ng puting enerhiya ng ningning ang mabilis na lumabas sa kanyang katawan. Flang. Muli, isang maliit na espada ang tumama sa pagsusuri na avatar bago ito pinalipad palayo. Ang espada ay nabuo ni Dustin gamit ang kanyang kapangyarihan sa isip. Pagpipilian na kahulugan, at aura ng espada, nang makitang paparating pa rin ang pag-atake. Ginalaw ni Dustin ang kanyang katawan at madaling naiwasan ito. Boom! 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 10 malalaking puting ball ang kristal ang tumama sa kinatatayuan ni Dustin ng sabay. At kakilakilabot na pagsabog ang nangyari. Sa isang iglap, tuluyang nawasak ang lugar. Flang! Flang! Pagkatapos, ginanap ni Dustin ang mind sword skill ng 3 beses upang madagdagan ang hitsura ng avatar ng pinuno. Dahil ang paglilinis na avatar ay kailangang harapin ang espada. Wala siyang panahon para maglunsad ng mga malalakas na pag-atake. Dustin. Patuloy na ipinadala ni Dustin ang kanyang espada sa isip. Sinusubukang panatilihing magambala siya. Hindi kayang sakta ni Dustin ang spiritual avatar gamit ang kanyang mind sword at ang inaayos na avatar ay hindi makapaglansad ng mga all-out na pag-atake kay Dustin. Ang dalawang panig ay tumama sa isang pader. Sa wakas, pagkatapos ay ang avatar ng pinuno ay tumigil sa pag-atake kay Dustin. Sandali niyang tinitigan ang binata. Bago niya ibuka ang bibig. Bihira na makakita ng taong nakakabisa sa kapangyarihan ng isip. Sabi ng spiritual avatar ng leader sa Bainguso. 2/3. Na-flatter ako. Mataray na sagot ni Dustin. Ang pinuno ng Novel Court ay bihirang pumuri sa iba. Ilang sa dagat ng chaos ang nagkaroon ng karangalan ng pagiging. Pinuri niya, "Bata, nasa iyo ang atensyon ko. Dahil pinatay mo ang ating banal na anak. Balang araw ay babayaran mo iyon ng iyong buhay." Sa pamamagitan nito, ang pag-alis ng avatar ng pinuno ay naglaho sa manipis na hangin. Ang isang namamahala na Diyos ay talagang isang bagay. Kung hindi ko na-master ang mind sword skill, napahamak na ako sa mga kamay niya. Ni hindi ko matalo ang spiritual avatar niya. Paano kung mag-cross ang landas ko sa kanya sa laman? Nakaramdam ng matinding pressure si Dustin habang nakatingin sa lugar kung saan nawala ang spiritual avatar ng leader. Kailangan kong maging mas malakas. Payag si Dustin. Tumango-tango. Nang akala niya ay ligtas na sila. Biglang may naramdaman si Dustin. Tingnan mo, angal niya sa kanyang mga tao. Kasabay nito, inactivate niya ang mind sword skill at nagpapadala ng espada sa harap ng kanyang hukbo. Tinadtad kung saan tila walang laman. Flang! Ang malutong na tunog ng pagbangga ng metal ay umalangaw-ngaw sa kawalan at ang puting enerhiya ay tumaas na parang usok. Na bumubulusok. Ang puwang. Sa pamamagitan ng kaputian, muling lumitaw ang pinuno ng Novel Court. Palayain mo ang mga tauhan ko ngayon. Kung hindi, kahit ano pa ang halaga nito, papatayin ko ang buong hukbo mo. Utos niya sa malamig na boses.
Sa panahon ng labanan na naganap, ang lahat ng mga banal na Diyos ng Novel Court ay nakulong. Dustin. Hindi pa niya ginagamit ang puppet strings para supilan sila bilang kanyang mga alipin. Ngayon, hinihingi ng pinuno ng Novel Court na maibalik sila. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, nakikita ni Dustin ang kanyang mga mata. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, sige, hahayaan ko na sila. Nagpa siya siyang sumang-ayon dahil masyadong mataas ang panganib na makipaglaban sa pagsusuri na avatar ng pinuno. Siya, ayaw niyang mawala ang lahat ng kanyang hukbo at mga alipin. Kaya walang choice si Dustin kundi gawin ang sinabi sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang manggas. Kinuha ang lahat ng nahuli na mga Diyos mula sa Novel Court. At inihagis ang mga ito. Papunta sa kanilang pinuno. Mabilis na lumaki ang kamay ng pinuno ng Novel Court at hinawakan silang lahat. Tapos tumalikod siya at gumawa ng isang hakbang pasulong. Nawala, binata, pamilyar na pamilyar sa akin ang aura mo. Bago umalis, nag-iwan siya ng mensahe kay Dustin. Nalaglag ang panga ni Dustin. Kahit nakakakilala pa lang niya, nagdududa na ang pinuno ng Novel Court sa totoo ni Dustin. Pagkakakilanlan, phew! Wala na siya. Ipinikit ni Dustin ang kanyang mga mata at sinuri ang lugar gamit ang kanyang paglilinis na kahulugan. Pagkatapos ng kalahating oras na nagbabantay, sa wakas ay nakatitiyak siyang wala na ang pinuno at ang kanyang hukbo. Leader Dustin. Pinuno ba talaga ng Novel Court ang lalaking iyon? Tanong ng mga kampa ni Dustin habang naglalakad papunta sa kanya. Oo, siya nga. Ngunit iyon ay isang pagpipilian na avatar lamang. Pagkumpirma ni Dustin. Tumango. Kaya, pinuno Dustin. Tinakat mo ang pinuno ng Novel Court palayo. Hindi niya talaga siya natakot. Ngunit itinaboy siya ni Dustin sa pamamagitan ng patuloy na pag-alis na pag-atake. Walang ganoong ginawa sa buong Sea of Chaos dati. Master. Ang galing mo. Master. Ikaw ay walang talo. Master. Hanggat nandyan ka, ligtas kami. Ang mga alipin ni Dustin ay lahat ay pinupuri siya ng buong pagmamalaki. Kahit na ang mga papuri na iyon ay nagiging mas pinalaking. Sa mata ng kanyang mga alipin, si Dustin ang pinakamahalagang tao sa buhay. Ang kanyang karangalan ay kasing halaga ng kanilang sariling karangalan. Sa tingin ko dapat na tayong umalis. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Puno pa rin ito ng panganib. Nag-propose si Dustin. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang airship at pinasok ito kasama ang kanyang mga tao. Na umalis ng napakabilis. Alam niya na kung hindi siya makakahanap ng lugar na pagtataguan sa lalong madaling panahon. Ang 5 Super Force ay sumakay ng hangin ng labanan at lumapit sa kanila. At sa pagkakataong ito, hindi na siya magtataka kung magpadala sila ng mga semi-governing gods para pamunuan ang kanilang mga hukbo. Kahit na ang pinakamakapangyarihan at nangungunang mga master ng 5 super forces ay maaaring dumating. Tulad ng tunay na katawan ng ang pinuno ng Novel Court sa halip na isang avatar. Bagamat may makapangyarihang kakayahan sa pakikipaglaban si Dustin. Sa totoo lang ay hindi niya naisip na makakaharap niya ang isang pamamahala. Diyos, Leader Dustin. Ano ang susunod nating gagawin? Sa airship, dumating ang mga senior member ng Allied Army para talakayin kay Dustin ang kanilang susunod na hakbang. Bumalik ka sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sagot ni Dustin. Ang mga miyembro ng Allied Army na naiwan sa Sea of Chaos ay natagpuan na lahat. Ang misyon. Natapos na ang kanilang itinakda. At saka, kailangan bumalik ni Dustin dahil sa tansya niya ay darating ang apotheosizing doom ni Violet. Malapit na. Nais niyang naruroon upang tulungan siya. Kung kailangan niya ito, matapos maging banal na Diyos si Violet, pupunta silang dalawa sa Heaven Beast Valley para hanapin ang kinaroroonan ng Nine-Tailed Demon Fox Race. Ang airship ay muling nakalkula at lumipad sa direksyon ng 3,000 malaki at maliit na universo. Sa sikretong silid ng sasakyang panghimpapawid, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged na nakapikit. Nagpapagaling mula sa labanan. Guro, may balita kami mula sa aming especially iya. Sa Sea of Chaos, may nakakita sa pinakamataas na universo.
Biglang nagpadala ng mensahe ang isa sa mga alipin ni Dustin, na isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Sa kanya sa pamamagitan ng kanilang telepathic link. Matagal na ang nakalipas. Nagpadala siya ng 12-dosenang mga tunay niyang banal na alipin ng Diyos upang mangolekta ng impormasyon sa buong dagat ng Chaos. Dahil ang mga alipin ay mula sa 5 super forces. Walang maghahinala sa kanila. Ang pinakamataas na universo. Halos hindi na napigilan ni Dustin ang sigaw ng saya sa dulo ng kanyang dila. Okay, lead the way. Tere na at tingnan natin. Muli, inayos nila ang direksyon ng airship at sumugod sa lugar kung saan ang Supremo Universe ay sa araw na ito. Maraming nilalang ang nagtungo sa lugar kung saan ang pinakamataas na universo ay nabalitaan. Natagpuan. Sa Sea of Chaos. Walang ni isang nilalang na hindi umaasa na makapasok at galugarin ito. Sa isang sulok ng Sea of Chaos, mayroong isang walang laman na puno ng mga fragment ng espasyo. Walang oras o puwang dito. Mayroon lamang isang itim. Walang hanggan. Ganap na vacuum at atengal. Mga bagyo. Ang mga bahid ng nakakatakot na lightning of chaos ay nagpatuloy sa pag-ulan at sinira ang maliit na natitira. Bilang karagdagan, mayroong lahat ng uri ng mga hindi kumpletong batas na lumulutang tulad ng mga laso na pinutol. Ang bawat hindi kumpletong batas ay naglalabas ng aura na nagpapigil sa karamihan ng mga tao. Ito ay isang sikat na lupain ng kamatayan sa Sea of Chaos na tinatawag na Ninth Evil Valley. Sobrang kinatatakutan iyon, kapag binanggit lang ang pangalan. Kahit sino ay makaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Kahit na ang isang tunay na banal na Diyos ay nasa panganib na mamatay kung sila ay pumasok dito. Sinasabing ilang mga namamahala na Diyos ang minsang nakapasok sa lugar na ito at ginalugad ito. Sa wakas, dumating sila sa isang conclusion na mayroon lamang iba't ibang mga mapanganib na bagay sa loob. Nang walang anumang bagay, kayamanan o pagkakataon, sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Walang gustong pumasok. Labanan. Guro, may balita kami mula sa aming especially iya. Sa Sea of Chaos, may nakakita sa pinakamataas na universo. Biglang nagpadala ng mensahe ang isa sa mga alipin ni Dustin, na isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Sa kanya sa pamamagitan ng kanilang telepathic link. Matagal na ang nakalipas. Nagpadala siya ng 12-dosenang mga tunay niyang banal na alipin ng Diyos upang mangolekta ng impormasyon sa buong dagat ng Chaos. Dahil ang mga alipin ay mula sa 5 super forces. Walang maghahinala sa kanila. Ang pinakamataas na universo. Halos hindi na napigilan ni Dustin ang sigaw ng saya sa dulo ng kanyang dila. Okay, lead the way. Tere na at tingnan natin. Muli, inayos nila ang direksyon ng airship at sumugod sa lugar kung saan ang Supremo Universe ay sa araw na ito. Maraming nilalang ang nagtungo sa lugar kung saan ang pinakamataas na universo ay nabalitaan. Natagpuan. Sa Sea of Chaos, walang ni isang nilalang na hindi umaasa na makapasok at galugarin ito. Sa isang sulok ng Sea of Chaos, mayroong isang walang laman na puno ng mga fragment ng espasyo. Walang oras o puwang dito. Mayroon lamang isang itim. Walang hanggan. Ganap na vacuum at atengal. Mga bagyo. Ang mga bahid ng nakakatakot na lightning of chaos ay nagpatuloy sa pag-ulan at sinira ang maliit na natitira. Bilang karagdagan, mayroong lahat ng uri ng mga hindi kumpletong batas na lumulutang tulad ng mga laso na pinutol. Ang bawat hindi kumpletong batas ay naglalabas ng aura na nagpapigil sa karamihan ng mga tao. Ito ay isang sikat na lupain ng kamatayan sa Sea of Chaos na tinatawag na Ninth Evil Valley. Sobrang kinatatakutan iyon, kapag binanggit lang ang pangalan. Kahit sino ay makaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Kahit na ang isang tunay na banal na Diyos ay nasa panganib na mamatay kung sila ay pumasok dito. Sinasabing ilang mga namamahala na Diyos ang minsang nakapasok sa lugar na ito at ginalugad ito. Sa wakas, dumating sila sa isang conclusion na mayroon lamang iba't ibang mga mapanganib na bagay sa loob. Nang walang anumang bagay, kayamanan o pagkakataon, sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari.
Walang gustong pumasok sa lugar na ito. Ngunit ngayon, isang malaking grupo ng mga master ang nagtitipon sa labas ng lambak. Ginamit ng bawat isa sa kanila ang kanilang mga pangitain at makapangyarihang kakayahan upang tumingin sa lambak. Sinusubukang hulaan ang mga panganib. Tingnan mo, may cosmos talaga dito. Sa paghusga mula sa grado ng universo. Ito ay mas advanced kaysa sa isang mataas na grado na universo. Sigurado ako na iyon ay isa. Kataas-taasang sansinukob. Sabi ng isang semi-governing god. Siya ay mula sa Beast City. Oo, nakikita ko rin. Sa paghusga mula sa aura na ibinubuga mula sa cosmos na iyon. Ito ay dapat na isang pinakamataas na universo. Tumango naman ang ibang mga master bilang pagsang-ayon. Napatingin ang lahat sa isang matandang may puting buhok at nagtanong. Master Stein, ano sa palagay mo? Ang matandang ito ay isang sikat na propeta sa Sea of Chaos. Stein, nahulaan niya ng tumpak ang hinaharap. May kasabihan na namayani sa dagat ng Chaos. Ang lahat ng mga diskarte sa pagbabasa ng kapalaran. Ipinasa sa lahat ng mga pamayanan sa universo. Lahi, at sekta ay minana sa kanya. Ang ilan sa mga namamahala na Diyos sa Sea of Chaos ay kung minsan ay lalapit sa kanya at hinihiling sa kanya na hulaan. At sagutin ang lahat ng uri ng mahihirap na problema. Ito ang dahilan kung bakit gusto nilang lahat ang kanyang opinyon ngayon. Lahat, makinig sa akin. Dahan-dahang nagsalita si Stein. Napuno ng patay na katahimikan ang paligid habang ang lahat ng mga nilalang ay lumingon upang makinig ng mabuti. Naniniwala ako na mayroong isang pinakamataas na universo sa loob nito. Ayon sa aking nakita, ang pinakamataas na universo na ito ay puno ng mga panganib at kasamaan. Ito ay medyo nakakalito mula noon. Ang mga pinakamahusay na universo ay dapat na magandang lugar na may siksik na enerhiya at kumpletong mga batas. Kaya naman hinala ko rin na nagkamali ako. Marahil ay walang pinakamataas na universo sa masamang lupain. Ang mga salita ni Stein ay napuno ng kalituhan at pagdududa sa sarili. Maging ang ibang mga nilalang na naroroon ay naiwang naguguluhan sa kanyang mga sinasabi. Walang nagduda sa kanya. Sa Sea of Chaos, kinilala ng lahat si Stein bilang isang prestihiyosong propeta. Ang unang master ng kapalaran. Nagsasabi, Master Stein, sa tingin ko ang pinakamataas na universo ay nasa loob nito. Ang Ninth Evil Valley ay isang lupain ng kamatayan. Ito ay isang delikadong lugar. Dahil ang pinakamataas na universo ay matatagpuan sa loob ng lambak. Hindi nakakagulat na ito ay naglalaman ng kasamaan. Aura, isang semi-governing god mula sa Demon City ang haka-haka. May magandang punto siya. Tumango naman ang ibang mga master bilang pagsang-ayon. Siguro, bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Stein. Ngayong alam na natin na may pinakamataas na universo sa loob. Ano pa ang hinihintay natin? Tere na sa loob at hanapin mo. Putol ng isang nilalang na nakasuot ng itim na damit. Isang malakas na bangkay na miyesma ang bumalot sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Siya ay isang semi-governing na Diyos mula sa underworld. Fine. Sabay na tayo. Malakas na sumang-ayon ang semi-governing god mula sa Demon City. Maging ang ibang mga master ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon para sa kanilang lahat ay sabik na simulan ang paghahanap. Para sa pinakamataas na sansinukob. Ang lahat ng mga master ay agad na pumunta sa Ninth Evil Valley. Kung maghahanap lang sila ng kayamanan sa ibang lugar, mas gugustuhin nilang pumunta doon bago ang iba. Ginawa. Gayunpaman, ang destinasyon ay ang Ninth Evil Valley. Isang sikat na lupain ng kamatayan. Wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos. Mag-isa, bukod dito, ang pinakatanyag na universo ay isang misteryoso at hindi kilalang lugar para sa kanila. Walang gustong tuklasin ito ng mag-isa. Kaya naman, lahat sila ay nanatiling malapit upang sila ay magbantay sa isa't isa. 7 o 8 semi-governing god ang nanguna sa club. Nasa kanila mga takong ang tunay na banal na mga Diyos. Karamihan sa kanila ay tunay na premium grade na mga banal na Diyos. Habang ang pinakamahina ay hindi bababa sa tunay. Katamtamang antas ng mga banal na Diyos.
Kabilang sa kanila ay si Dustin na nagpapanggap na isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Nagkaroon siya. Binago ang kanyang anyo at aura ng kalikasan na kaluluwa. Ginamit niya ang maskara na ibinigay sa kanya ng asong lumalamon sa langit at ginawa ang lihim na kasanayan upang itago ang kanyang tunay na aura. Sa tulong ng lihim na pamamaraan na iyon, nagawa pa niyang magtago mula sa mga kulog ng mga Thunderstroke Doom. Wala sa mga semi-governing gods ang makakita sa pamamagitan ng kanyang pagbabalat kayo. Ang tunay na mga banal na Diyos ay hindi man lang karapat dapat na banggitin. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sila sa Ninth Evil Valley. Boom! 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 Maririnig ang malalaking pagsabog kahit saan sila lumingon. Kidlat ng chaos kapal ng bundok. Patuloy na pumuputok ng mapanirang aura. Hindi mabilang na nakakatakot na mga bagyo sa kalawakan ang umiikot sa bawat sulok. Ang mga makukulay na laso na gawa sa mga batas ay sumayaw sa sirang magulong espasyo. Tulungan mo ako. Hindi nagtagal pagkatapos na pumasok ang mga master sa lambak. Ang isa sa kanila ay nagpakawala ng gulat na sigaw. Isang lightning of chaos ang lumitaw sa likod ng isang master mula sa underworld at tinamaan siya. Kahit na siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Siya ay itinapon pagkatapos lamang ng isang single tamaan. Walang anumang palatandaan ng buhay ang nanatili sa kanyang laman. Huli na para iligtas siya ng ibang mga masters ng underworld. Tulong! Bago pa makabawi ang sinuman sa nangyari. Isa pang master mula sa underworld ang naglabas ng nakakakilabot na tili. Nang lumingon sa kanya ang ibang mga amo. Natanong nila ang dalawang makapal na kidlat. Ni Chaos na papalapit sa kanya. Pagbigyan natin siya. Malakas na sigaw ng isang semi-governing god ng underworld. Agad na kumilos ang lahat ng kalapit na amo. Napakalaking dami ng enerhiya ang lumabas sa kanila sa pagtatangkang sirain ang lightning of chaos na nilalayon. Sa master mula sa underworld. Sinasamantala ang pagkakataon. Ibinigay ng master na iyon mula sa underworld ang kanyang lahat at nagawa. Matagumpay na nakaiwas sa mapanirang kidlat. Ang mga nilalang ng underworld ay naglalabas ng labis na kasamaan at negatibong aura. Kaya naman ang kidlat ang kaguluhan ay darating para sa iyo. Mas mabuting itago mo ang aura mo. Iminungkahi ni Stein sa sandaling malaman niya kung bakit inaatake ang mga masters ng underworld. Naningkit ang mga mata ng lahat sa pagkaunawa sa kanyang sinabi. Ang kulog ay ang pinakapositibong enerhiya at natural na kaaway ng lahat ng masasamang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit ang Lightning of Chaos ay magtatapos sa pag-target sa mga tao ng underworld. Ito ay lubos na makatuwiran ngayon. Kahit na ang mga Panginoon ng ibang puwersa ay natuwa sa sitwasyon. Hindi nila ito ipinakita sa kanila. Mga mukha, salamat sa iyong tip, Master Stein. Isang nakakahiyang flash ang lumitaw sa mukha ng semi-governing god ng underworld. Sa isang kisap mata, pinigilan ng lahat ng mga masters ng underworld ang kanilang masamang aura. Siyempre, tama si Stein. Wala ni isang master ng underworld ang naging target ng kidlat na naman ng chaos. We're on the same boat now. If we encounter any risk, we should join hands and face it together. Dahan-daang paliwanag ni Stein. Master Stein. Tama ka. Ang iba pang mga master ay sabik na tumango bilang pagsang-ayon. Sa paglipat bilang isa, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay. Nang mapunta sila sa harap ng panganib. Sila, nagtulungan at nalampasan ito. Kaya naman, hindi sila natalo. Tingnan mo, ito ang pinakamataas na cosmos. Isang biglang bulas ang naiwan sa isa sa mga master. Ang kanilang mga mata ay iginuhit sa unahan ng kanilang landas sa malawak na cosmos na sa wakas ay dumating sa kanilang paningin. Isang gintong harang sa kalawakan ang bomb-alot sa cosmos at dahil sa sagradong aura na inilabas nito. Lumitaw ito, halos hindi masira. Ang hindi mabilang na ro ng mga advanced na orihinal na magulong batas ay umaangat mula sa pinakamataas na universo. Masasabi agad ng lahat ng mga master na ang grado nito sa universo ay mas mataas kaysa sa anumang mataas na grado. San sinukob? Ayan na, isang kataas-taasang universo. Bulalas ng lahat ng mga Panginoon sa kanilang isipan. Haha,
Nandito na talaga ang Supreme Cosmos. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataong makita at tuklasin ang pinakamahalagang cosmos sa aking buhay. Ang alamat ay nagsasabi na ang pinaka-universo ay ang pinakamagandang lugar para sa mga magsasaka. Kung maglilinang ako sa pinakakaraniwang cosmos na ito, wala sa mga Panginoon ang makapagpapanatili ng kanilang kalmado sa harap ng kataas-taasang sansinukob. Nawala sa kanila ang excitement. Nanginginig sa kinatatayuan nila. Mukhang ang portal na iyon ang gateway papunta sa Supreme Universe na ito. Isang malakas na kapangyarihan ng espasyo at oras ang inilabas mula sa portal na nakita ng isang master. Tara, pasok na tayo sa Supreme Universe. Naiinip ang lahat habang nagdadabog papunta sa portal. Swoosh! 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 Maya-maya, sunod-sunod silang nakalusot sa portal. Tahimik na sumunod sa kanila si Dustin. Sobrang bigat. Isang malaking puwersa ang bumagsak sa kanya pagkatapos niyang dumaan sa portal bago pa man siya makasilip. Nang kung ano ang hitsura ng cosmos. Oh my! Halos hindi ako makahinga dito. This cosmos must be full of suppressive power. Tila hindi lang si Dustin ang nakapansin ng kakaibang enerhiya sa Supreme Universe. Sa kabila ng kanyang pagtayo ng tuwid, pakiramdam niya ay may dala siyang 12-dosenang mabibigat na bituin. Maging ang kanyang alerto na kaluluwa ay nasa mataas na antas. Buti na lang malakas ang corporeal body at spiritual sense ni Dustin. Naka-adapt agad siya sa kapaligiran sa paligid. Pargaj. Ang ilang mga medyo mahinang mandirigma. Sa kabilang banda, ay hindi masyadong umangkop. Bumaba ang pressure. Sila hanggang ang kanilang likod ay malapit ng yumuko at ang kanilang mga buto ay malapit ng mabali. Ngumisi si Dustin at inilibot ang tingin sa paligid. Kaya, ito ang pinakamataas na universo. Pero hindi ito mukhang isa. Gulat niyang naisip, ito ay isang mapayapang lugar. Ngunit ito ay kakaibang tahimik. Mula sa kinatatayuan niya, ang buong cosmos ay tila puno ng makulay na liwanag. Bawat pulgada ng espasyo, nagpalabas ng malambot, gininto ang kinang, na nagmumukhang solemn na at sagrado ang buong lugar. Hindi nagtagal, nagsimulang umangkop sa ibang tao sa bagong kapaligiran. Kung tutuusin, hindi naman sila ganoon kaina. Well, unexpected yun. Ang cosmos na ito ay naglalaman ng pinakadalisay at pinaka-advanced na magulong enerhiya. Ang batas sa cosmos na ito ay masyadong advanced. Pagdating ko pa lang, parang naliliwanagan ako agad. Kailangan kong magtanim dito. Magagawa kong pagbutihin ang higit sa aking pinakamaligaw na mga pangarap. Tingnan mo, ang space barrier ng cosmos na ito ay hindi kapani-paniwalang solid. Tanging ang mga hadlang sa kalawakan ng pinakamataas na universo at maaaring maging ganito. Sumambulat ang Saturday habang ang lahat ay nag-aayos at namamangha sa kanilang bagong kapaligiran. Pero katulad ni Dustin, naisip nilang lahat na medyo kakaiba ang atmosphere. Ano ang nangyayari sa cosmos na ito? Sobrang tahimik, parang walang buhay na nilalang dito. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Naghahanap pa rin ng anumang bagay na kapana-panabik. Tere na at mag-explore pa. May nagmungkahi ng matapang. Kaya lahat sila ay nagtipon-tipon at nagtulak. Lahat, mag-ingat. Ang cosmos na ito ay medyo at walang sino man sa atin ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa kakaibang palabas. Nagbabala si Stein habang pinangungunahan niya ang daan. Naramdaman na ito ng mga banal na Diyos ngunit nahulaan lamang ito ng iba. Hindi nagtagal. Isang malaking lupain ang lumitaw sa kanilang harapan. Nakatayong mag-isa sa cosmos. Ang matingkad na berdeng damo sa kanilang paanan ay kumikiliti sa kanilang mga binti habang naglalakad sila dito. Isang maulap na ambon ang naglakbay lamang. Sa itaas nito, nagpapaalala sa kanila ng isang fairyland. Ang mga gintong liwanag na spot, tulad ng mga alitap-tap, ay lumipad sa buong kalangitan. Na ginagawang parang panaginip ang buong eksena. May mga bahid ng ginto at makukulay na laso ng batas saan man sila tumingin. Lumilitaw na ito ay isang lugar kung saan walang maaaring magkamali. Ngunit puno rin ito ng katahimikan. Walang mga palatandaan ng buhay at ang espasyo ay puno ng isang misteryoso at kakila-kilabot na presyon.
Lahat sila ay kailangang gumamit ng kanilang banal na enerhiya upang labanan ang panggigipit sa lahat ng oras upang panatilihing ligtas sila. Nang matapos nilang tuklasin ang lupain, natukoy nila na talagang walang buhay na nilalang. Ngunit, dead silence lang. Parang huminto ang oras dito. Matapos umalis sa lupain, ang lahat ay nagpatuloy sa pagsulong. Hindi nagtagal, pumasok sila sa ibang mundo. Ang tanawin ng mundong ito ay iba sa lupain na kanilang nakilala. Madilim ang langit, at desyerto ang lupa. Ang lahat ng mga halaman ay natuyo. Sa kanilang paanan, may malalaking bitek sa lupa. Ang espiritual na enerhiya ay manipis. Ang mga batas ay hindi kumpleto. At ang pinakamataas na kaliwanagan ay malabo at hindi maliwanag. Lahat ay kulay abo. Ang tanawing ito ay lalong nagpasindek sa mga mandirigma. Nalanta ang mga halaman at wala na ang mga nilalang. Ano ang nangyari sa mundong ito? Walang nakakaalam. Inipon ang kanilang lakas ng loob. Nagpatuloy sila sa paggalugad at nakita ang maraming kontinente, mundo, at mga bituin na may iba't ibang tanawin. Lahat sila ay advanced, sagrado, at mayaman sa espiritual na enerhiya. Ang mga batas ay kumpleto at malalim din. Gayunpaman, nagbahagi sila ng isang karaniwang karakter. Iyon ay, nagkaroon ng patay na katahimikan. Walang mga palatandaan ng anumang buhay na nilalang kahit saan. Ano ang nangyayari? Napakataas ng kalidad ng universo na ito. May mga solidong hadlang sa espasyo at maraming makikinang na batas. Ngunit sandali, may mga numero sa labasan na iyon. Biglang may sumigaw. Napatingin ang lahat at bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Oo naman. May ilang tao na nakatayo sa gateway ng isang mundo sa harap nila. Nanginginig ang bomb-alot sa kanilang likuran at sa katahimikan. Naririnig nila ang pagtibok ng kanilang puso sa kanilang tadyang. Mga kulungan. Lahat sila ay nakumpirma na walang nakatira dito. Ngunit ngayon ay may mga tao at sila ay lumabas. Wala kahit saan. Tere na at tingnan natin. Ang isang semi-governing na Diyos mula sa lahi ng hayop ay maingat na nanguna sa daan patungo sa mundo. This is weird. Parang hindi sila humihinga. Ilan itong mga bangkay. Bulalas ng isang tao. Napatigil sa kanilang mga landas. Tama siya. Lahat sila ay mga bangkay. Sa isang paraan. Lahat ay gone. Kung sila ay buhay pa, maaaring mahulugan ito ng kamatayan para sa kanilang lahat. Sila ay 5 semi-governing gods. May nakapansin na ang mga bangkay ay lahat ay semi-governing gods bago sila namatay. Wow! Napabuntong hininga ang lahat at bahagyang napaatras. Talagang nakakagulat na 5 semi-governing god ang namatay dito. Mas masahol pa, lahat sila ay nanatili sa natural na mga posisyon na may kalmadong mga ekspresyon. Ang ilan ay nakatayo habang ang ilan ay naglalakad. Na para bang lahat sila ay namatay sa gitna ng mga pagkilos na ito. Mukhang pinatay na sila kahit hindi pa nila namamalayan. Bulalas ng isang tao, matapos maghintay ng ilang minuto. Nagpasya silang magpatuloy at pumasok sa mundo ng mas maaga. Pagpasok pa lang nila ay nakita na nila iyon. Ang lupa, kabundukan, ilog, halaman, lahat ng nabubuhay na nilalang. Kalawakan, oras, at mga batas ay lahat ay naging matatag. Ang lahat ay permanenteng nagyelo. Masyadong tahimik, at walang mga nilalang na humihinga. Naririnig ng lahat ang kanilang mga yabag at tibok ng puso. Sa pagtingin sa paligid, makikita ang hindi mabilang na mga nilalang. Lungsod, bayan, at nayon. Ito ay naging maunlad at masiglang lugar. Gayunpaman, ang lahat ay nanatiling hindi gumagalaw tulad ng isang iskulturang luad. Tumayo silang lahat ng tuwid. Ang iba ay nakataas ang mga paa sa paglalakad. Ngunit wala sa kanila ang natamba. Ang ilang mga nilalang ay lumipad ng mataas sa langit. Hindi gumagalaw. Bukod doon, may mga nag-aaway sa isa't isa. Nagbanggaan ang mga magic treasure sa kanilang mga kamay. Ngunit, nanlamig sila doon na parang mga estatwa na idinisenyo para maging ganito.